What is up mga boys? Sa araw na ito, magre-review tayo ng panibagong fork na ikakabit ko sa aking mountain bike. Sa aking down country setup mountain bike. So itong bike na ito, itong fork na ito is underrated kumbaga sa market natin. Yung common natin naririnig pagdating sa mga budget at matitibay ng mga forks ay yung mga Suntour, yung mga Epicon model, yung mga Manitou. So sa ngayong araw na ito, re-review naman natin itong isang brand na matagal na sa industriya ng pagbibisikleta at sa katunayan, maraming mga international rider na nagmagamit ito. Ito ang RST fork na gawa sa Taiwan. So bago ko simulan yung video o bago ko muna i-review yung item, bigyan ko muna kayo ng kaunting background about sa kumpanyang RST or ang Rapid Suspension Technology. So according dito kay Google, is na-found or naging established sila in year 1972 sa Daken industry, no? So pag sa ganitong background is talagang matagal na talaga sila at pag narinig natin yung salitang made in Taiwan, masasabi talaga natin matibay yung fork or yung mga product na ginagawa nila kasi nga nag-specialize sila ng mga steel or metal parts. Kaya tara, tingnan na natin to. So ito na siya guys. Let's unwrap this kasi nga wala nang box. Let's unwrap this one. You know? Pogi. So itong fork na ito is glossy yung stanchions niya. Tapos matte naman yung arm niya, lower arm niya, no? At hindi po siya tapered, straight siya. So if ever na gusto niyo gamitin sa mga tapered frames, pwede naman. At this one is quick release. So isa siyang budget na fork but I can guarantee you no, na matibay ito. Actually, dati is ginagamit ko same fork as this one. This is the RST Blaze fork. No? But I just wanted to upgrade sa panibagong version nito kasi nga nasiyahan naman ako sa performance niya and matagal ko na din siyang gamit. Kaya gusto ko mag-upgrade or kung gusto niyo mag-upgrade na hindi masyadong ganong kasikit sa bulsa at sigurado hindi magagalit si Mrs. or I can recommend you this one. So before natin tignan yung specs, pakita ko lang sa inyo. Meron siyang serial, no? Meron siyang serial at legit talaga yan. Ayan. RST Blaze fork, decals, and then also we have the RST. Ayan, no? Ayan. And sabi sa kanila, this is a racing suspension. So this is actually not an air fork, but this is a coil fork. But even though this is a coil fork, hindi naman siya ganun kabigat at masasabi ko talagang matibay. Kaya tignan natin yung specs niya according dito sa website nila, no? I-install itong bike, itong part ito sa bike natin. Tignan muna natin yung mga specs niya according sa kanilang website. So, steer tube niya is 1.5 steel tapered tube, no? 1.5 inches. And the lower is 15 by 100 mm na bolt axle and 9 by 100 mm na drop out. So again, this is a quick release type po, hindi po siya true axle. Doon sa mga gusto niyo mag true axle, meron din silang for enduro and downhill setup yung mga RST Stitch, RST Titan, RST First, but those are on the higher end side. And also this one, or sa kanilang model according sa website, they have a travel from 80 mm up to 120 mm. At dahil yung gagamitan natin ito is yung aking budget hardtail din na down country setup, so yung kinuha natin is 120 mm. So merong nakalagay dito sa gilid ng kanyang 20 mm. And upon measuring dito is 120 din yung travel niya. Aside from that, max tire, no? This is a 27.5, so hanggang 2.6 na gulong kayang-kaya niya. So malaki yung clearance niya, no? And aside from that, there is a spring, no? Coil preload po siya. Ito po yung adjustment niya dito. Ikutin nyo lang to. Yan. Kung gusto nyo bagalan yung pagbalik ng kanyang rebound or coil adjustment or gusto nyo bilisan, you can adjust this one. And sa kabila naman is the typical lockout. Ayan. Paatras yung lockout niya. Okay? At guys, isa pa sa nagustuhan ko nito is that yung lumang RST na ginagamit ko is matibay talaga yung lockout niya. I think I was running that for at least 3 years na. No? Unlike sa mga ibang fork na madaling nasisira yung lockout. So, ang iba pang specs dito is that this is a 32 mm
stanchion. So, matibay na din, mataba na din, no? Matibay na, pwede na pang light trails or kung gusto nyong medyo hard trails, okay din naman as long as kaya ng rider at alam natin yung limitasyon ng pesa at ng bike natin. So, ang brake type niya is post-mount disc, this one, no? So, it can accommodate 160mm up to 220mm of maximum. So, masyadong malaki na yun. So, if you're using, I'm currently doing the down country setup in which yung front rotor is 180mm. So, tamang-tama lang dito. And, yung routing ng cable niya is dito sa harap din. Ayan. No? So, very simple. Wala po siyang rebound adjuster sa baba. Just the usual na coil adjustment dito sa taas. No? Kung gaano kabilis, gusto nyo mabagal at mabilis yung response niya. And at the same time, lock up. Yun lang. Okay? So, ano pang hihintay natin guys? Let's install this one and I'll give you an update pagkatapos ng matest ride. Let's go! Setup niya, bale dalawang spacer. Ayan. Pogi, hindi ko pa nakakabit yung wheel set pero pogi na guys. What's up mga bay, just to give you an update on sa ginawa nating test doon sa fork. So far so good naman. Maganda yung naging performance niya sa paakyat, yung lockout niya sobrang laki ng tulong. Tsaka nung sinubukan nating mag downhill doon sa merong mga stairs, no? So sobrang tibay niya. What I can say is mare-recommend ko talaga siya. So far so good talaga. Matagal ko siyang gamit na brand, yung RST, Rapid Suspension Technology, and it's worth every single peso na meron kayo. Sa mga gustong umorder, lalagay ko lang po doon sa description yung link kung saan makakuha nito. At I promise and I guarantee na sobrang mura niya lang at hindi kayo mapapahiya sa performance niya. Kaya thank you guys for watching. This is again your Solohista MTB.
Please like, share, and subscribe for more videos and share this to your friends na gustong ma-upgrade. So, thank you. See you again in the next video.